Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi lang niya, kaawaan tayo ng Panginoon. May God have mercy on us. Bakit? Dahil masamang balita na naman ito. Grabing pagpalo, pataas na naman ang presyo ng krudo at gasolina. O ito, DOA Secretary Sharon Garin says, diesel prices in Metro Manila have increased by 15 to 18 pesos per liter, pushing the cost of regular diesel to over 130 pesos and premium diesel to as high as 144 pesos. An increase of 8 to 12 pesos per liter will also apply to gasoline, while kerosene prices will jump by 12 to 22 pesos per liter this week. Ito na, hirap na po ang mga kababayan natin sa ganitong pagtaas, halos mag times 3 na. Tapos ang masama, sabi ng palasyo, wala pa tayong oil crisis. Ano kaya ang batayan nila na dahil walang oil crisis daw, dahil may supply pa naman daw. Sabi nga ng Pangulo 2 weeks ago, ang stock daw ng fuel natin, it will last 50 to 60 days. Ang tanong naman ni Senator Marcoleta, bakit kung totoo na may stock tayo na 50 to 60 days, bakit biglang tumataas 100% ang pagtaas ng presyo ng ating fuel? Di ba? Kung stock, ibig sabihin, nabili nila ng mura dahil stock na hindi pa nagmahal. Bakit pinapayagan na mag-increase ng ganyan? So, again, kaming pamilya ko, kaming dalawa lang mag-asawa, sobra-sobra na yung pension ko para sa amin. But this time, itong ganitong presyo, nahihirapan na rin kami. Instead na magbiyahe kami, may pupuntahan, wala na. Wag muna dyan, wag muna tayong pupunta niyan, wag muna. Apektado na yung normal na buhay noon, apektado na. Kasi nga, hindi inasan yung ganyang pagtaas. Tapos sasabihin pa na walang oil crisis. Sa kanila, walang oil crisis siguro. Kaya lang sa ordinaryong mamamayan, hirap na hirap na. Babasa tayo sa mga comments. It is not an oil crisis as per Attorney Claire Colera Castro. Aljon Capitle, everything is under control and no oil crisis daw. Still no crisis in the level of Malita Kings. Yes, yung mga Malita Kings and Queens, baliwala yan. Parang sinsilyo lang sa kanila yung ganyan. Kahit nga abot ng 200 pesos per liter ang fuel sa kanila, baliwala. Hindi nila maramdaman. But sa taong isang kahig, isang tuka, yung minimum wage earners ng 300 to 400 pesos per day, wala na. Talagang maghihigpit na yan ng sinturon ng grabing Angelito Amparado, mas priority nila ang impeachment kaysa sa problema ito. Sabi naman ng mga kongresista, si Ridon, kaya daw nilang pagsabayin ang impeachment at ang pagtugon sa oil crisis. Basta may maleta, kaya. Kaming walang maleta, di kawawa ang taong walang maleta. Normal lang yan kasi ang leader natin ay AB normal na at always high and positive. Oliver Atlanta, bagong Pilipinas lugmok na sa kahirapan, dinaig pa talaga ng panahon ng pandemic. Yes, grabe. Mas akala natin end of the world na nung pandemic. Takot na takot ako nung pandemic
To a point na nagtago ako sa aming farm sa bundok para hindi mano. Kaya lang, ang pinaka-importanting ginawa ko noon yung change lifestyle. Kung ano yung dati kong ginagawa, yung mga unhealthy food choices, unhealthy habits, tinanggal ko. Talagang nag-diet, nag-exercise, so at least nalampasan natin ang pandemic dahil meron tayong leader na may tapang, may malasakit at may diskarte. Itong atin ngayon, I don't know, pabago-bago ang sinasabi. Normal ang lahat, wala pang nagtataas na presyo, mayroon pa siyang sinabi nga hanggat maari yung hindi kayo maapektuhan, gagawin namin ang lahat nating makakaya para hindi kayo maapektuhan. Ganun siya promising, gagawin ang lahat. Yung lahat na ginagawa niya wala pa rin kawawa pa rin tayong nasa laylayan. Paano yan? So at least may nabasa akong post kanina, although sinasabi na wala pang krisis, ang Pangulo nag-utos daw na bumuo na ng crisis committee ngayon pa. So reactionary talaga ang ating gobyerno. Dapat nung pumutok na ang giyera ng Iran, kung visionary pa yung leader, napuporsight niya yung pwedeng mangyari. Kaya uunahan niya na. Ganyan si Tatay Digong. Dahil sa kanyang diskarte, alam niya, mga early signs pa lang, alam niya na gumagalaw na siya. Kaya pagdating ng problema, nakahanda na. Itong atin, ngayon pa, magtatatag daw sila ng crisis committee. Anong klaseng crisis committee? At ano naman ang may tutulong ng crisis committee na yan sa taong bayan? Yun ngang excise tax na pwede naman sanang ibaba ngayon. Ay hindi. Yung excise tax, pwede nang tanggalin yung buwis. Dahil bababa ng 10 pesos kada litro ng fuel kung tatanggalin. Wala, maghintay pa daw sila ng 1 month. Obserbahan pa nila yung presyo ng langis. Ang bagal. God save the Philippines nga. Maawa sana sa atin ang Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og giro nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga mong ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Kaya ini diasin ka. Dami ni balin dai dini. Uyudan o diyan. Og karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero.
So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pud sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. O so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na ka tuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad